So, nandito tayo sa ating fifth purpose. And alam nyo naman yung first four purpose natin, kung nandito kayo the past weeks, sinabi natin na ang unang-unang purpose natin, sino nakakaalala? We are made to worship. Okay, di ba? We are created para sa pleasure. Nandito tayo para magbigay ng saya sa Diyos. Sabihin nyo ngayon, magbigay ng saya sa Diyos. Okay? Yung pangalawa naman ay nandito tayo para sa F. Nagkalimutan na. Fellowship. Okay, nandito tayo para sa isa't isa. Hindi para maging lone ranger tayo. Nandito tayo para magsama-sama. Alam nyo, pagka nag-iisa lang kayo, malungkot, di ba? Sino dito nag-isa nung Valentine's? Tapos nga, pati nga, alam nyo, dapat babadyo yung kamay nyo. Alam nyo kung bakit? When you're a Christian, you're never alone. Oh, di ba? You're never alone. God is always there with you. Pangatlong purpose natin, we are made to be like Jesus. Habang tumatagal kayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, tignan nyo yung katabi nyo. Tignan nyo kung nagiging kamukha na niya si Jesus. Dahil habang tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, iisa lang ang purpose natin. Kailangan natin, dahan-dahan, maging kamukha si Jesus. Okay? So, dapat sa the way we talk, sa pagsasalita natin, sa pag-action natin, every time na meron tayong kailangan pagdesisyonan, maganda dyan pag-isipan natin, kung si Jesus kaya ang nandito, paano kaya siya magde-decide? Di ba, naalala nyo ba yon? Mukhang para sa ilan sa atin, talagang mukhang hindi tayo nare-refresh. Parang bago sa atin, no? And then, last week, yung pinag-usapan natin, we are made for ministry. Okay? Sabihin nyo nga yun, we are made for ministry. Andito tayo para paglingkuran ng isa't isa. Okay? Meron ba dito sa atin na ang gifting natin, lahat kaya natin? Marunong kayong magkarpintero, marunong kayong magsulat ng kanta, magaling kayo sa computer, lahat, magaling kayo sa lahat. Meron ba dito noon? Meron? Wala? Wala, di ba? You know why? Binigyan tayo ng iba-ibang mga gift para tulungan natin ang isa't isa. Kaya nga dapat dito, hindi natin sinasarili itong mga gift na to. Ginagamit natin siya para makatulong tayo ng iba. And today, malalaman natin yung ating fifth and last purpose. Si Joben, Daya, may sneak preview agad eh. So, ulitin mo rin to ulit. Di ba? Ang last purpose natin, basahin natin siya, is find your mission. Meron tayong mission na binigay sa atin ang Panginoon. Okay? At ito ang ating mission. Pero bago yan, bigyan ko muna kayo ng background. Dito sa Matthew 28. So, anong nangyari dito? Itong Matthew 28, patay na si Jesus dito, nilibing na siya. And Matthew 28, nagsimula siya, ito yung konting kwento lang dyan, konting background, bago ko ibigay sa inyo yung verse natin. So, ang nangyari dyan, yung dalawang Mary, nagpunta sa kung saan nililibing si Jesus. Pagdating nila doon, sila ay nagulat na yung bato ay nakarolyo niya. Tapos pagdating doon, ang nakita nila sa loob ay isang anghel. At ang sabi sa kanila nung anghel, ang hinahanap nyo ay wala na dito. He's already risen. And binigyan sila ng instruction. Ang sabi sa kanila, sabihin nyo sa mga disciples na pumunta sila sa Galilee at doon nila makikita si Jesus. Meron kailangang sabihin sa kanila. So, etong mga disciples na to, so si Mary, pumunta sa mga disciples at sinabi to. Pumunta sila sa Galilee at nung nakita nila si Jesus, ang sabi doon, the 11 disciples went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw Him, so nakita nila si Jesus, they worshipped Him, but some doubted. Ulitin natin. When they saw Him, they worshipped Him,
but some doubted. Sa Tagalog, nung nakita nila si Jesus, na nabuhay nga siya, so siya ay sinamba niya, pero yung iba sa kanila ay nagduda. Bakit kaya sila nagduda? Bakit kaya sila nagduda? Sa tingin nyo, bakit kaya sila nagduda? Pero alam nyo, anong sinabi ni Jesus dun sa mga nag-doubt? Alam mo, sinabi ni Jesus na nag-doubt, ito yung sinabi niya sa next verse. Sabi dyan, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always till the end of age. And alam nyo, eto yung first time in the Bible that ever binanggit yung Trinity. Na sinabi dito, baptizing them in the name of... Andito pa ba kayo? Sabi dyan, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan yung first time ever na binanggit yan. And kung makikita nyo, at this point, kung ano man yung dahilan ng mga apostles, ng mga disciples, kung bakit sila nagdududa, hindi na tinakal ni Jesus yon. Wala na siyang, hindi na niya pinakialamanan yon. Hindi niya na sinabi nun, oh, why did you doubt? Because at this point, si Jesus, meron siyang mas importanteng bagay na kailangan sabihin. And alam nyo, Christians call, tinatawag nila tong verse na to, the Great Commission. Sabihin nyo nga ulit, the Great Commission. So pag sinabing ano yung Great Commission, eto yun. Eto yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples nung first time na nagtipon-tipon sila. Kung may mga kakilala kayo ng mga tao na hindi pa nakakilala kay God, meron pa ba kayong mga kilalang ganon? Mga taong hindi pa nakakilala kay Jesus? Kung meron pa kayong kakilala, sino ang mag-reach out sa kanila? 'Di ba? So, ang daming mga Christians, nag-church sila, pero hindi nila alam ang kanilang mga purpose. Ito yung mga tinatawag na mga injured Christians. Ang para sa kanila, ayaw pa nila, sabihin nila, hindi, kailangan muna, okay muna kami, kailangan ready na ako. Kailangan makamemorize na muna ako ng 150 verses bago muna ako mag-share. Mahirap na. Katulad yung isang beses, sumakay ako ng jeep. Noong time na yun, early, ano pa ako noon? Bagong-bago lang ako, sumakay ako ng FX papunta ng Mega Mall. Habang nakaupo ko sa likod, tatlo yun. Tatlo kaming nandun. Pero pang-apat yun, di ba? Biglang merong pumara, isa pang babae. Pagpara nung babae, biglang pinagbibigyan kami ng gospel tracts. So, nung tinignan ko, sabi ko, Jehovah's Witness. So, trinay ko ngayon. Sabi ko, alam ko tong Jehovah's Witness. Hindi sila naniniwala na si Jesus is si Jesus is Son of God, that Jesus is both man and God at the same time. So, trinay ko nga siyang i-quiz. Tapos, biglang sabi ko sa kanya, so, ate, ano bang pinaniniwala? Naniniwala ba kayo na si Jesus ganyan? Biglang ginawa niya, nag-share siya ng mga Bible verses. Eh, noong time na yun, bago lang ako. So, ang ginawa ko, tumahimik na lang ako doon sa isang tabi. Tapos sabi niya sa akin, Christian ka ba? Ay, hindi. Hindi ako nag-church. Di ba? Bigla agad akong natakot at nag-fold up. And ang daming mga Christian na ganyan. Na para sa atin, inaantay natin lagi that everything will be perfect bago tayo magagamit ng Panginoon. Pero alam nyo, today, gusto kong i-present sa inyo that etong Great Commission ay para kinino? Para ba yan sa mga tao na nakabasa na ng Biblia, ng buo? Sa tingin nyo? Hindi. It's for everybody. Okay? Sabihin nyo sa katabi nyo, para sa iyo to. Yung mga iba, nakita ko, hindi nagsabi. Sabihin nyo sa katabi nyo, para sa inyo to. Okay? Ang Great Commission is for everybody. It's for everybody. Hindi lang ito para sa mga pastor, hindi ito para sa mga missionaries, mga church workers, sa mga active, hindi lang ito para sa kanila. Some people ask,
Bakit ko ba kailangan gawin yan? Alam nyo, bibigyan ko kayo ng isang importanteng dahilan kung bakit kailangan nating mag-take part dito sa Great Commission. Gusto niyo malaman kung bakit? Gusto niyo malaman kung bakit? Kasi ang sabi dito sa Matthew 24 verse 14, pasensya na kung medyo pixelated. Ang sabi dyan, basahin nga natin, the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Okay. Yung mga iba sa inyo, nakakunot, iniisip, paano naging exciting yan? Ang sabi dyan, yung gospel daw na sinishare natin sa mga tao, isi-share muna yan sa lahat. Lahat ng tao makakarinig ng gospel to all nations. And then, ano mangyayari? Ano mangyayari? The end will come. Nakaka-excite ba yun? Nakaka-excite ba yun? Magkakaroon ng the end? Kayo ba pagka kunyari, nanonood kayo yung sine, na-excite kayo na ending na? Di ba nabibitid kayo? Di ba? Sabihin nyo, maganda ang sine pag mahaba, sulit ang bayad, parehas lang ang bayad eh. Di ba? But you know what, this time, ewan ko sa inyo, kung ilan sa inyo ang masaya ngayon sa buhay nyo. Sino sa inyo masaya? Sino sa inyong may problema? Sino sa inyo ang mahaba yung prayer list nyo? Marami pang mga hindi sinasagot si God. Okay? Di ba? Marami tayong dahilan kung bakit gusto natin magkaroon ng upgrade. Kumbaga cellphone, hindi na kayo masaya sa luma nyong cellphone at nag-aantay kayo na kailan ba i-upgrade ng Nokia or ng iPhone or ng Samsung tong model na to kasi hindi na ako masaya dito eh. Di ba? And you know what? Ako, sobrang excited na ako for the end to come. Kasi kung titignan ko sarili ko sa salamin, nakikita ko, tumatanda na ako. Nakikita ko, tumataba na rin ako. Nakikita ko, ang hirap maghabol ng mga babayarin every month. Nakikita ko, yung mga kaibigan ko, mga nagkakasakit yung iba. Sa class namin, nagkaroon kami ng reunion 2 years ago, yung high school reunion namin. Alam mo, nakakagulat, pinapaskil na ngayon sa projector, sa screen. Pinapaskil doon yung mga pangalan ng mga classmate ko na namatay na. And doon nag-uusap kami, sabi namin nga, sabi ko, alam mo, next reunion natin after 5 years, marami na naman diyang malalagay, mas marami pa. Kasi dumarating na kami sa age na yon. Di ba? But what am I saying? Alam niyo kung hindi kayo na-excite, ito kasi yung sinabi sa Bible. Sabi dyan, wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig, wala pang utak na nakaisip or naka-imagine kung ano ang hinanda ng Panginoon para sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. And you know what? Kung sakali mang tayo ay sinurrender na natin ang ating sarili sa Panginoon, wala kayong dapat ikatakot. Alam niyo kung bakit? The best is yet to come. Pakisabi nga yun, the best is yet to come. And alam ko, yung iba sa atin, pangit ang bahay. Yung iba sa atin, maganda ang bahay. Yung iba sa atin, walang trabaho. Yung iba sa atin, ang ganda ng sweldo. But regardless of kung ano man ang kinikita mo, status mo sa buhay, maganda katawan mo, mataba ka, ang dami mong problema, o kaya talagang wala kang problema, kung ano man yung hinanda ng Panginoon para sa inyo, pagdating niya, hihigitan pa niya yan. Hihigitan niya yan. Sino sa inyo may gusto ng ganong klase? Sino sa inyo may gusto na mas magandang buhay? Okay, so dito sa life na to, hindi natin alam kung ma-achieve natin yan, pero ang ganda ng pangako ng Panginoon. Ano yung pangako ng Panginoon? No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Ibig sabihin yan, itry nyong isipin ang pinakamagandang bahay na maiisip nyo. Nai-imagine nyo ba siya? Ilang kwarto ba yung bahay na dream house nyo? Yung pinakamagandang kotse na kaya nyo sakyan. Na-imagine nyo? Yung pinakamagandang damit na pwede nyo suotin. Pinakamasarap na pagkain na pwede nyo matikman. Na-imagine nyo? Ha?
Yung pinakamagandang view na nakita nyo kahit sa picture lang. Alam nyo ang sinasabi dito? Ang sabi dito, mahigit pa dyan. Higit pa dyan. And, sinasabi nga dito, wala pang nakakita, wala pang nakarinig, at wala pang naka-imagine. Hindi ko alam kung ano itsura nun. Alam ko lang mas maganda. Hindi ko alam, pero sa alam ko mas maganda. Pero kung gusto nyo ng sneak preview, ang Revelation, meron siyang magandang description para dyan. And ang sabi dito sa Revelations 21 verse 3 to 5, sabi dyan, "Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. For the old order of things have passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new." I am making everything new. And ewan ko sa inyo, but there are times na nakakabalita ako ng mga bad news. Mga taong namatay, mga taong nagkasakit, mga taong naghihirap. Di ba last week lang, meron tayong 6 members dito na nasunugan ng bahay. And they were all sad. May pati lola nagpunta rito. Hindi naman dito nag-a-attend pero humingi ng tulong. 'Di ba? Pero alam nyo, lahat nitong na-experience nyo, I don't know kung ano itsura ng heaven. Pagka nakita nyo yung clouds, definitely hindi yun. Kasi pag tinitignan ko yung clouds, mukhang boring. 'Di ba? Mukhang walang magagawa. Kita mo lang, panay clouds lang, 'di ba? Hindi naman ganun siguro yung heaven. 'Di ba? Pero, ang sinasabi doon, definitely, hindi na kayo mamamatay. Hindi na kayo iiyak. Hindi na kayo malulungkot. Hindi ba napakaganda ng lugar na yon? Hindi ba napakaganda ng lugar na yon? And best of all, ang sabi pa dyan, God Himself will be with us. God Himself will be with us. And yung last na sinasabi dito, everything will be new. Ewan ko sa inyo, pero ako mahilig ako sa bago. Shopper ako, shopper. Diba? Every time merong bagong gamit, excited tayo. Pag meron kang bagong computer, exciting. Pag meron kang bagong damit, excited kang isuot. Diba? Pag meron kang bagong sapatos, araw-araw suot niyo yun. Dito sabi dyan, I am making everything new. Sa lahat ng mga bagay na bitbit nyo dito, kahit sabihin mong, favorite shorts ko to eh. Meron nga akong 2 favorite shorts na lagi ko suot. This time, hindi ko na siya pwedeng dalhin. God has something prepared na mas maganda and bago to. Are you excited? Yes. Diba? Napakaganda. And ito yung last instruction ni Jesus bago siya umakyat. Sabi niya, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in Judea and Samaria, and to the ends of the earth." And actually ito, karugtong to ng mission natin. Binigyan niya tayo ng instruction, paano ba natin gagawin itong Great Commission? Ano ulit yung Great Commission? Pag nakalimutan niyo siya dahil mahaba, eto lang yan. 2 words. Make disciples. Sabihin niyo nga, make disciples. Ano yung Great Commission? Make disciples. Pagka sabi niya, ganito yung strategy natin dyan. Sabi niya, be my witness. Be my witness. And ewan ko kung kayo, nakapanood na kayo sa TV ng parang court, yung court case. Nakapanood na ba kayo nun? Nakapanood na kayo ng court case? Kahit sa TV? Wala? Kayo, nakapanood na kayo ng court na meron kayong tatawagin na isang tao, kunyari, pinagbintangan ka nagnakaw. Okay? Pinagbintangan kayo nagnakaw. So, hinabla ka ngayon. Kunyari, si Jaime, napagbintangan siya. Carnapper. Okay? Carnapper daw si Jaime. So, ang gagawin ko ngayon, kung ako ang naghabla sa kanya, ang gagawin ko, kukuha ako na isang tao
nasasabihin sa court na, oo, opo, nakita ko po siya. Nakakulay blue siya na shirt noong time na yon. Galing po siya sa bahay niya, lumabas siya, kinuha niya yung kotse, binasag niya yung salamin. Okay? Ang tawag mo sa taong yon, witness. Isang tao, ang witness ay isang tao na magbibigay ng kanyang testimony. So anong kailangan gawin ngayon ni Jaime? Si Jaime kailangan ngayon maghanap ng kanyang sariling witness na magsasabi na, si Jaime, nakita ko yan. Natutulog sa bahay yan nung time na yun eh. Diba? Meron siyang sarili niyang witness. And dito ang sabi ni God sa atin is, alam nyo, so that you can feel the Great Commission, be my witness. Saan kayo mag-witness? Unang-una, sa Jerusalem. Sabihin nyo nga, Jerusalem. Isa pa, mahina eh. Jerusalem. Pangalawa, Judea. Pangatlo, Samaria. And then last, to the ends of the earth. Bel, sabihin mo, to the ends of the earth. To the ends of the earth. Nasaan yung mga yan? Nasaan yan? Hindi nyo alam. So para malaman nyo, ito yung map. Okay? Jerusalem, kung nasaan sila. Yan ang Jerusalem. Kung makikita nyo ang Judea, nasaan ang Judea? Nasa taas lang niya, konti lang. And ang Samaria, nasaan? Hindi na nasa Judea, medyo malayo-layo na siya. Nandun na siya sa blue territory. Yan ang Samaria. And then, nasaan ang ends of the earth? Wala na sa mapa. So, in a sense, ang sabi dito ni God, alam nyo, be a witness. Ilan sa inyo ang gusto nyong i-fulfill ang Great Commission? Gusto nyo makashare sa pamilya nyo, may mga tao kayong gustong i-reach out. Alam nyo, ang sinasabi dito, be a witness. Ibig sabihin yan, be a good testimony. Hindi kayo magaling magsalita. Wala, mahina kayo sa memorization. Alam nyo ang gawin nyo? Hawakan nyo nga yung chest nyo. Ganyan. Hawakan nyo chest nyo. Yung life nyo, that is your testimony. Sometimes, hindi kinakailangan na magsalita. Minsan makita lang nila ang pagbabago na nangyari sa inyo nung tinanggap nyo si Jesus. It is enough na sabihin nila sa inyo, "Uy, galing nga dati, di ba ganito ka ngayon, bago ka na ngayon? Sama mo nga kami dyan." Di ba? Saan daw natin dapat yung Jerusalem, that is your family. Your Jerusalem is your family. Ang next is Judea. Malapit, but it's outside Jerusalem. Ibig sabihin yan, saan ka ba nagtatrabaho? Saan ka nag-aaral? Sino ang mga nilagay ng Panginoon na nasa paligid mo? How about Samaria? Yung mas malayo ng konti. Mga kaibigan mo, mga high school friends mo, na ngayon hindi mo na masyadong nakikita, pero kakilala mo pa rin. They're still within your circle. Naintindihan nyo? And then to the ends of the earth, there's a chance, and it will be our pride and joy, kung sakali man that someday, may mga tao sa atin that will actually go in front and sabihin, "Pastor John, gusto ko maging missionary." And alam niyo, usually, pag may nagiging missionary, medyo nakakalungkot kasi kung aalis sila, mag-ibang bansa, hindi mo na sila makikita. But then, there is also much yung lungkot na yon dahil mamimiss mo lang sila. Pero, there's much rejoicing because alam mo, wow, someone actually took on the challenge. Someone actually is called by God to go somewhere. Yun yung to the ends of the earth. And sometimes tayo, malapit na, we are almost done. And alam nyo, ito napakaganda nitong verse na to. Lapit na tayo matapos. Pero ang ganda nito sinabi dyan, yung iba kasi naiinip na. Sinasabi na, alam mo, talaga bang merong end? Bakit? Kung merong end, bakit ang tagal-tagal naman? Diba? Ako, sabi ko sa inyo, excited na ako eh. Pero I think ito, sinasagot niya lahat ng pag-aantay eh. Yung sabi niya, "The Lord is not slow in keeping His promise, at some understand slowness." Yung iba sa atin, sasabi, "Ang bagal mo naman, God eh.
Ayaw mo naman doon, hindi yata totoo yan. Kasi alam mo yung ibang mga nag-aantay, namatay na nga eh. Pero ito yung sabi dyan, ano nangyari? Mabagal ba ang Panginoon? Mabagal ba ang Panginoon? Hindi. Ano nangyayari? Sabi dyan, instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but wants everyone to come into repentance. Alam mo, napakaganda ng verse na yan. And there are times na pagkakunyari na iinip na ako, naalala ko, alam nyo, kaya kailangan gawin tong Great Commission. Kaya kailangan mag-share every day. Kasi ang sabi dyan, hanggat mayroong isang tao na hindi nakakarinig ng gospel, hindi siya darating muna. Bakit? Because He loves everybody. Yung iba nagtatanong, Pastor John, paano yung mga nasa bundok? Paano yung mga nandyan sa mga places na wala namang cellphone, walang internet? Paano sila makakarinig? Alam nyo, nung time dati, nung mga panahon ng mga apostles, lahat naman yan, wala eh. Wala ngang eroplano eh. Wala ngang barko na dimotor. Diba? And yet, when the Holy Spirit moves, hindi mo maaawat yan. At pag sinabi ng Panginoon, pag sinabi ng salita ng Diyos, that everybody will hear, then makaka-assure kayo that everybody will hear. May time, meron akong kaklase, yung isang lalaking nang bubuli sa akin nung grade school ako, na nung time dati na naging Christian ako, naalala ko siya agad. Kasi sinabi nun ng pastor, sabi niya, sino yung tao na tingin yung pinaka-less likely na tatanggap? Siya yung naalala ko. Kasi pinahirapan niya ako nung grade school ako. And at that time, kinoconvict na ako ng Panginoon, i-share mo sa kanya, share mo sa kanya. Pero hindi ko shinare sa kanya. Sabi ko, ayoko mapahiya. Hindi ko alam ano sasabihin ko. And the Christmas, after I shared my testimony in CCF, alam mo sino nag-share dun sa pulpit? It was him. May ibang tao nag-share sa kanya. Kasi alam nyo, kung hindi kayo gagalaw, someone else will. And siguro iniisip nyo, okay lang yan, meron namang ibang mag-share eh. Pero yung blessing, sayang. Yung blessing, sayang. Diba? And I want to teach you a word. Last 2 slides. I want to teach you a word. Ang pangalan niya, Maranatha. Sabihin nyo nga, Maranatha. Anong ibig sabihin nun? Maranatha. Ibig sabihin ng Maranatha, it is a prayer. It is a word that means, come, Lord Jesus, come. Na ini-invite mo si Jesus. Nalika na God. Sana ngayon na yung time. Come, Lord Jesus. Maranatha. Sabihin nyo nga ulit. Maranatha. Such a beautiful word. So now, na alam natin yung Great Commission, para lang huwag niyong makalimutan. Tandaan nyo, you are commissioned. You are commissioned. Merong inutos sa inyo. And alam nyo, kung ang utos nanggagaling sa master, sana sundin natin. Pangalawa, start sharing Jesus. Lalo na kung alam nyo ang daladala nyo, good news. Kung totoong naniniwala kayo na good news yan, bakit kayo mahihiya? Ba't kayo matatakot? Hindi kayo ang magsasalita. The Holy Spirit will empower you. Huwag niyong isipin. Hindi niyo kailangan isipin, teka muna, babuelo muna ako. Ano bang dapat kong entry dito? Hindi. Just go there. Open your mouth. Kasi pagka masyado mong minimemorize kung ano yung dapat sabihin, wala nang space para ang Diyos ang magsalita through you. Amen? Diba? So just open your mouth. Tandaan nyo, God is with you. Until when? Until when is God with you? Sabi doon, till the end of age. And sana, we will take our faith and our command seriously. Tandaan nyo, alam nyo, there's no such thing as a passive Christian. No such thing as passive Christian, nasa sideline lang, walang ginagawa.
So sana, we take the Great Commission seriously. Okay ba yon? Huwag kayo matakot. Because tandaan nyo, hanggat hindi napipreach ang gospel to the ends of the earth, Jesus will not come. And sana tayo lahat maging excited for Jesus to come. Because only then, titigil lahat ng mga pains, titigil lahat ng mga sorrow. And I'm so excited to see my Lord and Savior. Can we all stand and pray? Panginoon, maraming salamat, Lord, para sa guidance mo sa amin, Lord, through your word. I thank you, Lord, that you have made yung Great Commission, Lord, loud and clear. And Lord, pwede mo ba kami, Lord, tulungan at i-remind that you love us, that you want everybody, Lord, na makarinig ng good news mo, that you want us all to be saved. Gusto mo, Lord, lahat kami maging repentant, para lahat kami, Lord, ay makapunta sa iyo. And I pray, Father, na itong Revelation Church and all the churches, Lord, will push for this, Lord, that we are to make disciples, Lord. Enable us. Enable each and every one of the people here, Lord, especially, Lord, in this room. Thank you, Lord, for this privilege, Lord, na mapagsilbihan ka namin. Thank you for reminding us, Lord, itong aming mission.